sa programa Saksi sa Double B. Ito ang saksi sa Double B. Alas 6:36 na po ang oras. Yung pong nireport ni Sam Nielsen kanina, lilinaw po natin, hindi po kuha ng Super Radio DZWB yun. Yung po isang photo, larawan na nag-viral sa internet, ano po? At yung kumuha at nag-upload mismo noon, nagbigay ng paglilinaw sapagkat napapahamak yung pulis eh. Yung pala naguhugas lang ng kamay habang nakatalikod, pero yung formang parang umihi dahil nakahiwala yung dalawa niyang binti eh. Ang paliwanag pala doon para hindi mabasa yung kanyang pantalon at saka yung kanyang sapatos. Ayun. Mabutit yung nag-upload noon, Mr. Luis Liwanag, niliwanag niya. Ayan, kasi may mga nagre-react dito na akala mo tayo yung pinanggalingan nung larawan na yun. Hindi po. Kami nga ho ang nagsabi na may naglilinaw doon, yung mismo yung nag-upload, Mr. Luis Liwanag. Maliwanag ba yun? Ito naman, mga politiko na papapel sa Brigada Eskwela, pababayaan lang ng Department of Education. Glenn Vego, Glenn, malapit ng pasukan. Malapit na, Melo del Prado, Hunyo 5 sa mga pampublikong paaralan nationwide yan, ha? Bahala na raw yung mga politiko kung gusto nilang magpasiklab o umiksena sa Brigada Eskwela 2017. Pati ba naman yun? Oo nga eh. Oo naman. Baka mamaya. Magdadala ba sila ng panlinis? Baka mamaya may banner pa sila dyan, matindi. Kaya nga Brigada eh. Eskwela na. Oo, ang kailangan natin sa mga politiko, gumawa kayo ng paraan paano madadagdagan ang mga school building. Tama yan, tama yan. Tama ba? Tama Sorry yan. in-interrupt kita. Go ahead, Pero ayon naman Glenn. si Education Secretary Leonard Briones, malayo pa naman daw yung eleksyon. Aminado sa Briones na may ilang politiko talaga ang nakikita sa Brigada Eskwela at may tuturing itong mas maganda lalo't kung nakatutulong naman. Naniniwala ang kalihim na alam na ng publiko kung isang politiko ay nagpapapogi lang o sincero sa pagtulong. Kung pogi. Kung pogi. Kung pogi, hindi mo na dapat magpapogi. Kung pogi. Oo. Pero sa karaniwan, Anya, pamilya at mga kaibigan ng mga guro ang nakikilahok sa pagkukumpuni at paglilinis sa mga eskwelahan at hindi yung mga politiko. Noong isang taon, umabot sa 7 bilyong piso. 2016, ano? Umabot nga sa 7 bilyong piso ang halaga ng tulong ang nakuha sa Brigada Eskwela at umaasa ang DepEd. 7 bilyon? Oh, malaki, Melo. Saan galing? Saan galing? Yung halaga ng yung mga pintura, kaya inaano yan eh. Yung mga binibigay na pintura, yung mga pako, mga kahoy, yung pala yung Melo, pag inad mo yun, ay umabot ng 7 bilyon, ha? Bilyon to, Melo del Prado. Saan galing? Saan galing? Diba? NGOs. Okay. Oo. Yung mga may-ari ng pintura. Oh, yun. Yung mga gumagawa ng pintura, pagkatapos ang kapalit nun ay lalagay doon sa pader ng eskwelahan na ito ay yung advertisement nila nasa pader, gano'n? Pwede na ba yun? Okay lang ba yun? Hindi ko lang alam kung pwede yung mga gano'n, Melo del Prado. Pero usually, mga construction materials, yun din talagang mahal eh. Saka buong bansa ito, nationwide, ano? Yun yung halaga daw ng mga pintura, di ba, mga construction materials, yan yung kadalasan daw na binibigay pag Brigada Eskwela na tulong, pati yung mga walis tingtay, yung mga ganyan. Pero mahalaga rin daw yung lakas paggawa dahil ang totoong spirit daw talaga ng Brigada Eskwela ay yung bayanihan. Siyempre, yung mga yung mga magulang. Mga magulang. Walang bayad yun, walang bayad. Oo naman. Yun yung miyembro ng PTA. Yun, Parents Teachers Association. Alam na alam mo yan, Melo del Prado. At saka yung mga estudyante, di ba pag magpapasok na, katulad natin nung tayo'y bata pa, yung mga pupetre. Alam mo ba yung pupetre? Kung ano yung desk, English, yun yung mahaba eh. Pupetre tawag namin ni Benji Alejandro dyan. Pupetre. At pag magpapasukan, nandyan na yung Brigada Eskwela noon pa yan. Nilagyan lang ng pangalan na Brigada Eskwela. Pero noon... Ano ba tawag yan nung panahon mo, Melo? Walang tawag eh. Ha? Walang tawag eh. Anong tawag Basta magpapasukan, ilang araw bago magpasukan, nandun ang mga estudyante sa school. Maglilinis na yon at pagkatapos yung pupetre, yung desk, ay magdadala kami ng pang-isis. Ano ba tawag doon sa atin sa Southern Tagalog? Yung parang pilapil. Upli. Ito naman Benji Alejandro nito social to, liha. Igagastos ka pa nun, liha eh. Upli lang yun. Tapos may sabon. Yung detergent bar. Dahon ng upli ang tawag doon. Yung paputian na yan. Yung magaspang yun. Ewan ko, sa mga panahon kasi namin, Melo del Prado namin tayo. Di ba? Oo nga. Ayan, so sa Lunes makikibalawag daw yung sa Brigada Eskwela. Malapit ng pasukan eh. Ano oras?
Alas 6 pa lang na umaga. Mga eskwelahan na magbubukas yan. Ano yan, nationwide ba yon? Sabay-sabay? Nationwide. Magaling, ano? Yung kick-off niyan sa may Cebu. Sa Cebu. Sa Cebu? Oo, dyan pupunta si Secretary Liling Briones. So nationwide yan, ha? Nationwide to. So ito isang linggo hanggang Mayo 20. Ayos, ano? Para sa mga lalahok sa Brigada Eskwela. Tulong ito, ha? Bawal hingin na donasyon, pero bawal. tumulong. Kanya-kanyang baon, ha? Kung para hindi na gumastos pang merienda, kanya-kanya na lang. Oo naman, gano'n na lang. Kanya-kanya, pati yun, bayanihan na rin sa merienda. Di ba? May dala kang sandwich dyan, pamahagi mo. Ayun, daw ng as-is nga daw. Isis. Ayun. Ayaw. Ang inyong puso, Glenn Huerco ng GMA Super Radio at ECWB. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Ito ang sama-sama nating pagiging saksi sa Alas 6:41 naman. Ito naman tayo mga kapuso, si dating Transportation Secretary Joseph Emilio Abaya gigisahin sa pagdinig ng Senado sa Lunes kaugnay sa mga palpak na bagon, kupo at maintenance ng MRT. Nympha Ravelo, good morning, Nympha. Good morning din sa iyo, Melo. Bubuksan na ng Senate Committee on Public Services sa Lunes ng umaga ang pagdinig ukol sa muni palpak na pangangasiwa at pagmamantine ng operasyon ng MRT at ang pagbili nito ng mga palpak na tren. Ayon kay Senator Grace Poe na chairman ng komite, pagpapaliwanagin niya sa pagdinig ang mga dati at kasalukuyang opisyal ng Department of Transportation o DOTR at ng MRT3 Corporation. Nangunguna sa listahan ng kanya ipinatawag si dating Transportation Secretary Joseph Emilio Abaya. Tatawag si dati Secretary Abaya? Oo. Nandyan pa ba siya sa palipaligid? Nandyan pa at in fairness, nag-confirm na dadating sa Lunes. Hindi ba natuloy yung pangako nila? Ha? May pangako sila nun, di ba? Oo. Magpapasagasa sa tren. Hindi ba? Ikaw naman, hindi ka mabiro. Oo nga, biro nga lang pala. No? Pwede naman yung sinasabi ni dating Senator na mayapa na si Senator Miriam Defensor Santiago na, I lied! Saka diba, pinangakuan ka na nga. Tuto pa rin pa. Ba, matupad. Oo, naman. Oo. So, matutuloy din pala yan. Okay? Tama. Ayan. So ang sabi ng opisina ni Senator Poe, nag-confirm ito si Secretary Abaya na darating sa Lunes. So ang sabi ng senador na maraming dapat ipaliwanag itong si Abaya kasi kahit wala na ito sa pwesto, maraming pa dapat ipaliwanag dahil panahon niya nung binili ng DOTR mula sa Chinese company na Dalian Locomotive yung 46 na bagon na binili sa halagang 3.8 billion pesos na hindi naman mapakinabangan. Nandiyan pa rin, puro alikabok na, puro grass, ano tawag doon, yung maitim. Oo. Gagaling sana kung nagagamit yan dahil mababawasan yung siksikan sa MRT, di ba? Mas mabilis sana ang biyahe. Ay kaya lang, ang problema dun sa mga tren, lumilitaw na hindi sakto sa riles. Ayun. At walang signaling system. Oo. Hindi compatible kung tawagin. Yun, hindi compatible. Yung signaling system, ito yung pangsiguro sa tamang distansya ng mga bumibiyaheng tren. Correct. So, para hindi siya magsalpukan. Kaso wala, hindi kulang hindi match, kundi wala daw talagang signaling system. So, meron pang bukod na kontrata para makabit ng signaling system. Samantalang dapat daw isang package yun, di ba? Tama. Pag bumili ka, all in na. Binayaran ng 3.8 billion pero kulang pa at hindi pa sakto. Sa panahon din ni Abaya ng kontratahin ang Filipino-South Korean company na Busan Universal Rail Incorporated o BURI. Ito naman yung sinasabing palpak ang pagmamantine sa MRT kaya madalas itong may aberya araw-araw. Sa tala ng MRT noong buong taong 2016, ito karaniwan ng 3 beses araw-araw ang aberya. Normal. 3 times a day. Normal na yan. Kasabay ng pagkain, 3 times a day. Parang kumakain lang Pag minsan may merienda pa yan. Ayun, yun ang 2 beses. Oo. At eto, 586 na beses na kinailangan pababain ang mga pasahero dahil nagka-aberya sa bagon. Pakiulit? 586. Kulang pa yan. Dapat araw-araw ba? Ay, ibig sabihin, 300 plus ang araw sa isang taon. 365 So, mga 2 beses halos ganun yan sa isang araw. Oo. Pinabababa ang mga pasahero sa tren dahil nagka-aberya sa bagon, sa riles, power supply o kaya signaling. So dahil dyan, kailangan daw talagang merong sitahin dito at panagutin.
ay ang kontrata dito sa maintenance ng MRT, pareho ka presyo ng pagbili ng bagong 3.8 billion pesos din. Aba? Kaya ang tanong, anong nangyari sa ibinayad na yan? 3.8 billion maintenance? Oo. Nasaan yun? Ayun nga. Sabi ng mga bagets, anyari. Anyari. Oo. Una nang nagbanta si Po na kanyang ipasasagpinan si Abaya at iba pang inimbitahan kapag hindi sila sumipot sa Senate hearing. Pero nabatid na natin na kagabi, nag-confirm ito si Secretary Abaya at yung mga dating opisyal ng MRT. Bukod naman kay Abaya, ipinatawag din sa pagdinig sa Lunes si Transportation Secretary Arthur Tugade dahil siyempre tatanungin din sila kung bakit nagkakapalpak-palpak pa sila na yung nangangasiwa ngayon. Ipinatawag din ng mga opisyal ng MRT, Dalian at Busan at ang mga commuter groups, yung mga nagre-reklamo kagaya natin. Dalia Locomotive ba? Yung Dalian Locomotive. Kaya pa nalang kaloko-loko raw. Palitan nga yung pangalan. Dalia Locomotive. Ayan. So yung pagdinig ay Lunes ng umaga, masusundan pa yan ng Thursday dahil sa haba ng listahan ng mga ipinatawag hindi matatapos sa Lunes. Yan ang inyong kapuso, Nympha Ravelo ng GMA Super Radio, DZWB, walang kinikilingan, walang pinapatektahan. Ito ang sama-sama nating pagiging saksi sa Alas 6:47 na po ang oras. Tatantanan ang mga balita at mga komentaryo sa programang Saksi sa Double B. Alas 6:53 na po ang oras mga kapuso. Duterte Economics Team, Dutertenomics. Ayan pinawi ang pangamba ng mga dayuhan sa mga lumutang na ulat na dumarami ang insidente ng tinatawag na extrajudicial killing sa bansa. Paring Benji Liwanag, magandang umaga sa iyo, Paring Benji. Magandang umaga, Paring Melo. Tiniyak ng Administrasyong Duterte sa mga dayuhan na ligtas mamuhunan at magpunta sa Pilipinas. Tugunturan ng mga gabinete ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga katanunan sa ginanap ng World Economic Forum of Association of Southeast Asian Nations o WEF ASEAN sa Cambodia. Halimbawa, ni incoming Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano, ang mga resulta na isinagawang mga survey na mas nakararaming Pilipino na nakakaramdam na mas ligtas na dito sa Pilipinas kumpara sa mga nagdaang panahon. Ito ay dahil na rin sa mga agam-agam na ilang dayuhang mamayag sa mga balitang extrajudicial killings. Kasunod na rin ang kampanya ng Administrasyon Duterte sa paglaban sa illegal na droga. Kaugnay nito, hindi kahit pa ng mga gabinete ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga foreign media na magpunta sa Pilipinas. Ito'y para makapag-obserba at mapatunayang it's more fun in the Philippines at mawala na ang negatibong perspektibo sa bansa. Una nang hinikayat ni Pangulong Duterte ang mga lider ng iba-ibang mga bansa na dumalo sa World Economic Forum na magkaisa sa paglaban sa lumalalang problema sa illegal na droga. Hindi naman nagpatinag ang mga gabinete ng Pangulo sa pag-aakit ng mga karagdagang mamulan matapos ipresenta ang Duterte namin. Natapos ang pandaigdigang pagtitipon kagabi sa Cambodia at nasa Hong Kong na din si Pangulong Duterte. Paring Benji. Yes. Maganda sana yan, kaya lang may mga travel advisory ngayon. Marami. Ayun, maganda ron eh. Nila. Nirirespeto at ginagalang naman daw ng Malacanang anuman ang travel advisories na ipinapalabas sa iba-iba mga bansa. Canada, andyan ang United Kingdom, ang pinakahuli yung Amerika. Pero ang sinabi nila, nais din nilang pangalagaan ng kanilang mga kapabayan. Kaya nirirespeto nila yun. Ang binabanggit kayo yung Palawan di ba? Yun na nga yung Palawan, kidnapping yung sinasabi at Abu Sayyaf. Yung pa rin. Maliban pa doon sa mga dating mga naglutangan ng mga terorista kagaya ng Bohol. Pero yan ay pinawi yung pangamba dahil daw ang mga kagawad ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines ay nakatutok naman daw sa seguridad. Hindi lamang sa mga Pilipino, kundi pati sa mga turistang dayuhan. Ito ang sabi dun sa Puerto Princesa, Palawan, kahit may travel advisory, tuloy-tuloy pa rin ang dagsa ng mga turista doon. Wala pa tayo nakikita sa ngayon na differences, no? Dagsa pa rin po ang pagdating ng mga turista dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Si Miss Aileen Amuraw, Tourism Officer ng Puerto Princesa. Walang nabago daw sa dami ng mga turistang pumupunta ro sa lungsod ng Puerto Princesa. Totoo yan. Ayun. Kahit sa Coron, may kausap ako doon sa Coron, wala rin daw pagbabago yung dagsa
ng ating mga turista ron, Oo. Parimelo. At Oo. mahigpit ang atas ni Pangulong Duterte na patayin ang mga Patayin ang mga- kung may makikita na kung sino mang mga terorista Yung o ano. sinasabing shoot on sight? Oo, shoot on sight. Pinagutos na yan. Sabi niya, ang problema rito, hindi ang seguridad. Ang problema rito ay yung mga nangingidnap. Kaya yung mga sinasabi nila mga bandido at pati na rin mga terorista, Oo. mahigpit ang atas ng Pangulo. Pero may iba raw na may natanggap silang ulat, sabi ni Miss Amuraw, na may ilang turista daw na nagkansela na ng kanilang booking sa ilang resort. Ay hindi naman daw maaalis yan. Pero Oo. ang maganda raw na balita, mataas naman daw yung bilang na nagpupunta pa rin sa Pilipinas. Alam mo, Ang kagandahan nito parin Benji ay aware sila na merong siyempre yung intelligence gathering. At least na monitor nila, hindi na bulagan na lang tayo na meron palang may ganun palang problema o may nadukot na kasi magandang deterrent din yun na-anunsyo ba? oo, tama yan. Na-anunsyo na merong plano pala kayo Yung Bohol, diba? hindi ba Estados Unidos pa o Amerika pa Oo. yung nagsabi. Pero hindi natin alam, kumikilos na pala ang Philippine National Police at Armed Force of the Philippines Oo. noong mga panahon na yun. Pero hindi nila binulabog dahil meron tayong ginaganap na ASEAN noon at ASEAN leaders, ASEAN meeting din naman sa lalawigan ng Bohol. Ang paliwanag ng AFP doon na yung impormasyon na nakuha ng US Embassy ron galing din naman sa kanila. Yun na nga. Pero ang pinapalabas kasi, daw din sa mga ulat na sinasabing kung hindi pa nag-ingay ang Amerika, Oo. ay hindi pa raw kumilos. Pero pinabubulaanan naman yan ng Armed Forces of the Philippines na magpunta sila sa Malacanang at nag-report sa Pangulo. Ang sabi ng Pangulo, nauna tayo dyan. Hindi lang namin nilabas ang una. Walang dapat ikatakot ang mga nagbabalak magtungo sa Palawan, sa Puerto Princesa dahil tinitiyak naman ng mga otoridad sa Coron ang kaligtasan ng lahat. Yan ang sinasabi ng mga taga roon sa Puerto Princesa Tourism Office. Paring Benji. At ang isa pa, nanawagan na rin ang gobyerno sa lahat ng mamamayan, kagaya nung nangyari doon sa Bohol. Sila na nagturo kung sino man yung mga kahinahinalang kilos sa kanilang lugar. Ang inyong kapuso, Benji Liwanag, GMA, Super Radio, DZBB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Good morning! Ito ang saksi sa Double B! Ang dami ng isla. Iba naman ito. Dito, more fun in the Philippines. Alas 6:59 na po ang oras mga kapuso sa buong Pilipinas. Si Nanay Tuesday nyo naman ay may report. Yung mga miyembro daw ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighter o BIFF na napatay na militar, pinaniniwalaang tataas pa sa pagpapatuloy ng operasyong militar sa Maguindanao. Tuesday nyo, Nanay Tuesday. Good morning. Ay, good morning, Papi. Wapo mo pala sa TV. Nasa TV na ba ako? Radyo na? TV pa! Kanina pa ba ako napapanood sa TV? Ay, kanina pa naman. Kaya ko lang nakita ang planchado buhok dito eh. Hindi ka. Dati, lang ako, pa-sombrero lang. Pare, bawal sombrero dito pare. Ito mo na. Ngayon, nakapumada. Pumada. Dati, Idol kita naka-t-shirt ka lang. Ngayon, naka-polo ka. Oo nga Ano ba? Ang- May amoy naptalina pa to. Pare, mukhang true Pinoy sa true Pinoy ngayon Ayos. Parang nakalakihan ko na nga. Dapat araw-araw ganyan ang suot mo Huwag yun lang patatayin to, naka-shorts po. Yun lang. Tapos nakasapatos, wala medyas. Hindi naman nakikita Kalahati matindi lang si ng Pare katawan. Melo. Idol ko to, si Joel Reyesabel. Matindi pumorma. Bukas antabayanan ni si Joel Reyesabel na nasa San Juan yan. Kasama niya Kasama ka. si Joel Ay, Reyesabel. dalawa kayo. Kasama si Melo Del Prado. Abangan nyo po. Huwag nyo babatuin ng kamatis po ito kasi pag mukhang ayaw pumunta ho sa inyo. San Juan yung basaan San Juan, dyan pare. Oo. Yan. Dalawa kayo doon, Abangan mag-zumba. natin yung mga kababayan natin dyan. Umakyat na sa 31 ang bilang ng mga napatay na miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF, habang 4 naman ang nasugatan sa nakalipas na 6 na araw mula nang ilunsad ang focused military operation sa iba't ibang lugar sa Maguindanao. Sinabi ni Captain Arvin Encinas, Public Information Officer ng 6th Infantry Division ng Philippine Army, maaaring lumabo pa ang bilang na ito habang nagpapatuloy ang operasyong militar laban sa mga natitira pang BIFF sa lugar. Ayon kay Encinas, pangunahing layunin ng Joint Task Force Central ay protektahan ang mamamayan at babantayan ng bayan.
At nilinaw naman ni Encinas na sa ginagawa nilang focused military operations, prioridad pa rin nila ang prosesong pangkapayapaan. Kabilang sa target ng operasyon ng militar sa Maguindanao, ang BIFF commander na si Ismael Abubakar alias Bungos. Si Bungos ay sangkot sa iba't ibang criminal activities sa Maguindanao mula nang maitatag ang BIFF noong 2010. Sinasabing kasama ni Bungos ang iba pang BIFF leaders na sina Ismael Abdul Malik alias Abu Toraite at Salahuddin Hassan alias Orak. At mayroon din umanong 6 na Indonesian nationals na sangkot sa paggawa ng bomba ang nasa rehiyon at sumusuporta kay Bungos. Sa ngayon, sinabi ni Encinas na pinagagana nila ang lahat ng available resources tulad ng air, artillery at armor assets para palakasin ang ground operations ng iba't ibang field units ng Joint Task Force Central sa loob ng tinatawag na SPMS BAC o mga lokalidad ng Salibo, Pagatin, Mamasapano at Sharif Agua sa Maguindanao. Ang inyong kapuso, Tuesday 7 yun ng GMA Super Radio, DZWB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Susunod na po mga kapuso, mga balita. Sa Super Balita sa Umaga. Nationwide! Worldwide! Netwide! Radyo na! TV pa! Yun! Ang ating oras, alas 7:02 na po ng umaga. Sa balita, yan ang aming hanata. DZWB Super Radio 594. Laging naka-alerto, serbisyong totoo. DZWB Kapuso nyo sa radyo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag, maaasahan. DZWB Super Radio 594. Kapusong Pilipino, lahat Super Radio. DZWB Serbisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang, walang iwanan. DZWB Super Radio. Ito ang saksi sa Double B. Ito ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B. Saksi sa Double B. Alas 8:34 mga kapuso, sa ngalan po rin po ni Mike Enriquez. Ako po inyong lingkod, Melo Del Prado. Good morning! Ito ang saksi sa Double B. Tuloy-tuloy lang tayo hanggang alas 9 ngayong umaga. Nasa linya po natin si Director Francis Almora, Law Enforcement Division ng Land Transportation Office, sapagkat ito pong anti-distracted driving. Batas na po ito Republic Act number 10913, Anti-Distracted Driving Act. Para malaman po natin kung ano po ang nilalaman ito at kung ito po'y nag-uumpisa na ba ito. Director Almora, magandang umaga po sa inyo, Director. Good morning po, Sir Melo, at saka ng mga nakikinig sa WD po. Kahapon po kausap namin kayo, pero limitado yung ating oras, kaya ngayon pinatawagan uli namin kayo, no? Tungkol dito sa implementing rules and regulations. So mayroon na po ito. Ito po ay in effect na ho ba itong batas na ito? Sir Melo, 15 days after po ng May 3, yung publication ng effectivity po ng ating batas. Opo, yung pag na-publish po yung implementing rules and regulations at natapos po yung 15 days sa publication, mag-uumpisa na po ito. Yes, sir. Opo. So, May 3 po yung publication natin, so May 18 po yung effectivity po ng ating batas. Aba, yun pala yung Webes, next week po, ano? Umpisa na. Umpisa na, ano ha? Okay, basically, ano po ang mga pinagbabawal dito sa Anti-Distracted Driving Act, Director? Ang pinagbabawal po dito, Sir Melo, yun pong paggamit po ng mga communication devices, electronic entertainment or computing devices habang nagmamaneho po. Director, yung signal nyo medyo napuputol-putol nagmamaneho ba kayo? Opo. Ay, bawal yan. Bawal yan sa 18. Hindi na pwede yan. Mamaneho kayo. Nahuli ko kayo, no? Huli kayo, ha? May driver kayo. Ayun ang lilinawin ko.
Kung ikaw ay pasahero lang, kung pasahero ka lang, ng sasakyan, pwede kang gumamit ng gadget. Hindi ikaw ang nagmamaneho. Hindi bawal yon. Hindi po bawal ang pasahero po, Sir Melo. Ang pinagbabawal po dito, yung driver na gumagamit po ng mga devices po. Ayun, okay. Okay, malinaw yan. So, nahuli ko kayo pero hindi kayo nagmamaneho. Okay. So, ang pinag-uusapan dito, gadgets, cellphone, ano pa hong mga gadget, Director? Mga cellphones po, parang mga po natin po, Sir Melo, generic po yung electronic po na mga devices. Opo. Kasama po yung mga computing devices, entertainment, mga para bang mga mobile phones. Ganun po, Sir Melo. Opo. Ay, yung Pati po yung radio transceivers po, Sir Melo. Pati yung, ang tawag doon, handheld radio, yan. Yes, sir. Bawal yan kung ikaw ay nagmamaneho, hindi mo pwedeng i-operate yan. Yes, sir. Okay, Kung ikaw po nagmamaneho, bawal po ang mga devices na ito. Paano po yung mga naka-Waze? Di ba may monitor yon sa cellphone, tapos nandiyan sa dashboard mo, ay ikaw nagmamaneho, paano yun? Hindi mo pwedeng tingnan yon. Pag nahuli ka, multa ka. Opo, Sir Melo, kasi po isa pong pinagbabawal po dito yung surfing the internet. Opo. Although apps po yung atin pong pinag-uusapan, yung Waze, that is considered po na surfing the internet. So pagkahabang po na nagmamaneho ka, hawak po yung inyong device na nag-Waze, bawal po yun. Pero pagka nilagay mo yung device mo hands-free po, Opo. at hindi nakaka-obstruct ng view ng driver, yung pagmamaneho po, hindi naman po bawal. Okay, may hands-free pala na pinag-uusapan dito. Halimbawa yung Bluetooth, yun, tsaka yung tawag din, sa Bluetooth hindi po bawal yun. Tama ba yun, Director? Yes, sir. Okay. Hands-free po yung operation po yun, Bluetooth. Sir Melo. Kasi nakakabit lang po sa tenga yun eh. Walang hindi mo na hinahawakan yung Bluetooth device. Ano po? Tama ba yun? Yes, sir. Okay. Kahit yung paggamit po ng ating earphones, hindi po pinagbabawal po yun. Earphone, hindi rin bawal. Okay, so ito yung mga gadget na telepono, handheld radio, yung monitor sa harap, kung ikaw nagmamaneho, yan bawal yan. Pero kung pasahero ka, hindi naman bawal yan. Paano kung nakahinto po ang sasakyan? Pwede ba? Ikaw ay driver, pwede ba sagutin yung telepono kung may tumatawag o kaya pwede mong mag-reply doon sa text nung ikaw nakahinto ka sa kalsada? Kasama po sa provision po ng ating batas, Sir Melo, ay yung pong temporarily stop, yung pong temporarily stop ka sa traffic light. Kasama po ito kung gagamit ka ng mga electronic devices habang temporarily stop, considered ng distracted driving po yun. So, yes, sir. Kung pansamantala ka lang, aliba, naka-stop sa stoplight, nandun ka sa gitna ng stoplight, hindi pwedeng sasagutin mo rin yung telepono mo. Hindi po, Sir Melo, nahawakan mo yung phone para sagutin mo. Pwede pong sagutin kung naka-Bluetooth ka or naka-earphones po. Okay. Kung naka-Bluetooth o kaya naka-earphone, pero kung hahawakan mo kahit momentarily lang, sabi nga, pansamantala lang o saglit lang, nasa gitna ka ng kalsada, hindi mo pwedeng gawin yon, Director. Yes, Sir Melo. Bawal po yun. So, dito po sa batas po natin. Bawal. Okay. Paano yung mga Grab at saka Uber drivers? Ang gamit nila ay cellphone para dyan sa kanilang trabaho na yan, para mag-pick up ng mga pasahero. Paano po magiging sitwasyon nila, Director? Ang advice na lang po siguro natin dito, Sir, is for them to locate yung devices nila na hindi na-obstruct yung view nila at saka hands-free po ang operation. Pwede hands-free. Okay, hands-free. Basta ang suma total nito, pwede mong gamitin, wag mong hahawakan, wag makaka-distract sa'yo, wag makaka-distract sa view mo. Tama ba? Yes, sir. Yun po yung general provision po natin na klasihan po natin kapag consider po ng distracted driving, sir. Okay. Yung mga dashcam, nasa harap lang yan. Yung ibang dashcam, merong monitor. Paano po yun, Director? Yun po yung inano po natin, Sir Melo, na considered po distracted driving pagka po may monitor na nakaka-obstruct po doon sa view po ng isang driver. Considered po na electronic device din po ito. Although it's not for entertainment or ano po to, i-situate lang po yung dashboard cam
sa isang, hindi po yung mismong level po ng dashboard, yung nakaka-obstruct po. Ilagay po, pwede po sa likod ng rearview mirror. Oo. Basta hindi makakaagaw ng atensyon mo at makakadistract sa pagmaneho mo. Yes, sir. Ayun. Otherwise po, kung passive lang po sana yung yung po ano, pero just the same po, may usually po lahat po ng dashboard cam, may ano po siya, may monitor po siya. Okay, sino ang manghuhuli at paano po ang panghuhuli niyan? Kasi may mga tintyo mga sasakyan eh. At halimbawa kung yung sasakyan ay tumatakbo naman, tapos tinted pa, paano po ang maging implementation nito, Director, sa panghuhuli? Sa batas po, kasama po natin ang MMDA, yung PNP, at lahat po ng other government agencies po na pwedeng tumulong dito. Pero, Sir Melo, siguro po, anuin po natin na kahit tulong-tulong po ng mga ahensya ng gobyerno, katulad po yung sinasabi ninyo, may mga limitations po dun sa deployment at saka dun sa ano po namin, monitor po namin ng mga sakyan. Kaya napakalaki pong tulong po yung mga publiko at saka mga kasama po natin gumagamit ng para ipatupad po ang batas na ito. Paano makakatulong po ang publiko kung yun po ang hinihingi ninyo, Director? Paano po? Kukunan nila ng video yung mga nagmamaneho na gumagamit ng mga gadget habang tumatakbo o nagmamaneho po? Yes, sir. Sir Melo, yun po yung kailangan po na establish natin na ang paggamit po ng device ay habang nagmamaneho. Kung picturein po natin na station na... Teka, naputol. Tawagan ulit natin si Director, no? Tatabi muna siguro sila. Hindi po siya nagmamaneho ng sasakyan niya. Tumatakbo sila pero pasahero po siya. Pero nakakausap natin siya. Wala siyang violation. Ito ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B. Alas 8:44 na po ang oras. Ito ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B. Alas 8:47 na po ang oras. Si Scorpio Boy nag-text dito. Yung HHWD daw. Ano yun? HHHWD. Holding hands while driving. Hindi kasali din naman gadget yun eh. Hawak-hawak si girlfriend o hawak-hawak si boyfriend. Hindi kasali yun. Gadget lang pinag-uusapan dito, oy. Ito ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B. Balikan natin si Director Francis Almora. Director, hello? Director? Yes, sir. Yes, sir. Naputol tayo eh. Basta hindi ikaw ang nagmamaneho habang nag-uusap tayo sa cellphone, ha? Hindi, ha? Hindi pa, Sir Melo. Okay. Teka, nakalagay dito sa batas at ewan ko kung nahimay nyo na yan doon sa implementing rules and regulations. Anong liability nung halimbawa driver mo yung nagmamaneho, ikaw ang may-ari ng sasakyan, yung bang owner ng vehicle ay may liability rin? Opo, Sir Melo, sa Section 9 po ng ating batas. Kasama po yung owner na liable po sa offense ng driver. Ay, ganun. Pwede pala kasali pa. Anong parusa doon sa doon sa owner? Pwede sabay po mag-ano po silang dalawa doon po sa pagbayad po ng ating multa. Oo. Pareho silang kasi doon sa offender ay ang first offense ay 5,000 pesos, tama ba, Director? Yes, sir. Opo, yung second offense ay 10,000 pesos. Pagkatapos yung third offense ay 15,000 pesos suspension din ng driver's license for 3 months para sa third offense. Pareho din yan, ganun din ang degree ng liability nung may-ari ng sasakyan. Kasama po siya sa unless po na ma-prove niya na yung pag-hire po niya ng driver. Kay talagang maganda po yung pag-hire niya. Nag-exercise siya ng due diligence. Yun po, may exempt po siya. Driver lang po ang may kasalanan. Pero jointly liable po sila pagka hindi po niya ma-prove. Paghahatian ba nila yung yung multa? Yes, sir. Paghahatian po, hindi magkahiwalay? Hindi po magkahiwalay. Okay. Pero pagdating doon sa revocation ng driver's license, pareho marirevoke ang kanilang mga lisensya kung third offense na. Pero ito po, Sir Melo, ito pong provision na ito ay para sa mga public utilities
Ay, hindi po sa private vehicles po ito. Okay, yun. Buti nilinaw nyo. Para sa mga public utility vehicle, taxi, jeepney, bus, mga ganon. Delivery vans, mga Delivery van. cargo truck, Oho. mga ganun po, school buses, Oho. school service po. Ayun, okay, buti nilinaw nyo yan. Teka, meron pa rin akong napuna doon sa inyong sa batas na... Sir Melo, Oh, siguro po, Sir Melo, yung isang ano po natin dito, may isa, so doon po sa mga penalties po natin, iba po ang penalty niya pagka yung offense po ay nangyari po within a 50 meter radius sa school. aba, meron pang ganon. Dangerous cargo po. Oho. Meron pong provision po. May ganun pa pala kung malapit, ano pa, eskwelahan lang ba? Malapit sa eskwelahan lang ba? Ano pa yung medyo mataas po ang multa o liability? Dito po sa mga, malapit po sa mga schools. Schools, malapit sa mga simbahan. Matataong lugar din po yan eh. School lang po ang... School lang. School lang po. Oo, kasi marami mga tumatawid na mga estudyante roon. Okay. Meron din binabanggit na bawal din yung mga wheeled agricultural machineries katulad ng traktora at saka mga construction equipment, graders, rollers, backhoes, payloaders, etc. Ano ang connection nito sa Director? Ito pong mga special motor vehicles na ito, Sir Melo, usually po hindi po natin saklaw sa LTO dahil nga po special purpose sila. Opo. Pero dito po sa batas, sinasabi po na as long as operated ka sa mga daan, na pwede kang mag-cost ng magiging public safety at concern. Oo. Kailangan po mahuli ka. Okay. Nagalit ang pinag-uusapan dito. Basta yung presence ng ganito mga klase ng special purpose na mga sasakyan at makakasagabal ka doon sa o kaya makakapagdulot ka ng disgrasya, pwede ka mahuli. Ito po, kasama pa rin po sa operation po ito, Sir Melo. Gadget din ang pinag-uusapan dito, hindi na? Wala? Medyo amin po natin itong maigi, Sir Melo. Opo. Kasi gadgets po ang pinag-uusapan natin. Kaya nga po eh. Nakalagay kasi dito, wheeled agricultural machineries, teka. Such as tractors and construction equipment such as graders, rollers, backhoes, payloaders, cranes, bulldozers, mobile concrete mixers and the like, and other forms of conveyances such as bicycle, pedicabs, habal-habal, trolleys are covered by this provision as long as they are operated or driven in public thoroughfares, highways, or streets or under circumstances where public safety is under consideration. Director. Iyan po, Sir Melo. Kailangan, tama ba yun? Kung nagmamaneho ka, hindi ka dapat nagmamaneho ng may mga, itong mga sakyan na ito na mayroon kang ino-operate na gadget. Tama ba, Director? Yes, sir. Ayun, okay. Yes, sir, Melo. Malinaw yan, kasi lalabas naman lahat kasi yan sa implementing rules and regulations. Kung yung batas lang ang titingnan mo, kulang di ba? Tama ba, Director? Yes, Sir Melo. Sir Melo, in the first place, ito pong mga special, yung na-mention po na ito, talagang bawal po sa mga national highways po natin. Opo. Kasi po, dapat po, hindi po sila nagtatraverse sa mga national highways po natin. Pero dun po, kasi po, kinonsider po niya na kahit sa mga local roads. May exemption, mayroon bang exemption dito? Kasi merong halimbawa mga ambulansya, kailangan habang tumatakbo, may communication sila dun sa pupuntahan nila o sa mga ospital, mga ganon. May exemption ba? Fire truck, halimbawa, mga ganyan, Director? Ito po sa Section 6 po, Sir Melo, naka-spell out po yung mga exemptions. Exempted po yung mga emergency vehicles or even yung mga tao na gumagamit ng mga mobile devices para mag-contact po ng emergency support. Tama po, yung mga pang-rescue, yung mga pang-emergency na ganyan, na yung driver ay kinakausap dahil kailangan nila yun sa kanilang rescue operation na limbawa. Exempted po yung mga yon. Yes, Sir Melo. Ayun, okay. Halimbawa yung mga fire truck, halimbawa yung mga ambulansya, at saka pang sasakyan para emergency assistance, ayun po ay exempted dito sa batas na ito, Director. Yes, Sir Melo. Okay, malinaw po yan. So, tabayanan po natin yan. So, ang mga mag-implement po nito ay MMDA, Philippine National Police, at saka ano pa ho mga government agency, Director? Katulad po yung mga public, yun po mga LGUs po,
Kasi kasama po dito po sa mga agricultural equipments nito, katulad po ng kuliglig. Opo. More concern po ito ng mga LGUs po. LGUs, okay. Mga public order safety units po ng ating mga LGUs. Po, sige po. Director, salamat po sa inyo ng matagumpay na implementation nito. Mag-umpisa May 18 kung saan tapos po yung publication ng implementing rules and regulations. Magandang umaga po sa inyo at salamat po, Director. Magandang umaga po at salamat po, Sir Melo. Okay, si Director Francis Almora, mga kapuso, Law Enforcement Division ng Land Transportation Office. Alas 8:55 na po ang oras sa buong Pilipinas. Hindi natin tatantanan ang mga balita at mga komentaryo sa programang Saksi sa Double B. Paano daw, mga kapuso, alas 8:59 na po, paano daw yung mga jeepney driver? Di ba sa jeep, pag sumasakay ka, babayad ka, galing sa likod yung bayad. Gagawin ng mga jeepney driver, ididipa nila yung kanilang braso, ganyan. Tapos abutin nila yung barya o yung bayad, mga kapuso. Nakaka-distract din yun. Kasali din daw kaya yon. Device kasi ang pinag-uusapan dito mga kapuso Samantala po, eto na. Yung MRT na kanina po ay tumirik. Alamin natin ang sitwasyon ngayon sa MRT. Alagatos, kumusta dyan, Alan? Normal lang naibalik yung operasyon na Kuyang Melo. Okay na? Okay na. Masyado ka kasing mainipin naibalik. Siyempre, madami na late Isipin mo, tumirik ba naman yung tren sa pagitan ng Ayala at Magallanes? Tumirik ba naman dati hindi naman tumitirik yan? Dati ba? Hindi. Ewan ko. Walang reaksyon lagi na yatang... Dati naman hindi ganyan yan Nakakapagtaka. Idol Mon Samson, nakakapagtaka talaga. Nakakapagtaka ang alin? Ang alin? Yung pagtirik. Pagtirik, nakakapagtaka. Dyan sa MRT, wala na yatang hindi nasisira o hindi nagkakaaberya. Dahil nga sa talagang samut-saring mga problema na kinakaharap ng MRT. Pero ayon kay Engineer Leo Manalo, ganap na 8:47 ng umaga ay naibalik na sa normal ang operasyon ng MRT. Ibig sabihin, mula North Avenue hanggang Taft na ang biyahe ngayon ng MRT. Vice versa. Ilang minuto rin na natenga? Mahigit isang oras din. Matagal din pala, no? Oo, kasi pasado na 7 nung tumigil sa gitna ng riles itong MRT. MRT tuloy. Yung tren ng MRT at pagkatapos ay kinailangan pang hatakin ito hanggang makarating sa Tapa. Mga kanina ay nahatak na rin at yung nagkaproblemang tren ay nasa may bahagi ng Tapa. Pero hanggang sa mga oras na to, Kuyang Melo, inaalam ng pamunuan ng MRT kung ano ang naging punot-dulo ng technical problem. Normal lang yun. Huwag mag-alala. Normal lang alin? Normal yan. Na nasisira ang MRT? Ay, nako, sana wag naman dahil maraming aatrasado sa kanilang mga trabaho. Ang yung kapusuan ng gatos ng GMA Super Radio DCWB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Alas 9:02. Hindi natin tatantanan ang mga balita at mga komentaryo sa programang Saksi sa Double B. Saksi sa Double B! Saksi sa Double B! Sabi nung mga pasahero ng jeep, ang nakaka-distract sa mga driver ng jeep, hindi naman yung pagdipat, pag-abot nila nung barya, yung pagbibilang ng barya. Kung tama yung sukli o tama yung bayad. Pero gray area yun, hindi naman device yun Oo nga, ang alin? Yung barya oo, anti-distracted driving. Oo. Yung pinagbabawal nga yung gamit ng tablets, yung cellphones. Kanina cellphone. sabi ko, nagmamadali ako, gusto kitang samahan dun sa interview mo Dahil ang daming gray area Marami. Ang daming gumagamit ng Waze, diba? Tama. Noon sa Amerika wala pang Waze noon. Meron ka bibili ka talaga nung GPS, diba? Yung mga Garmin, mga ganon, diba? TomTom, ganon. Correct. Meron talagang specific talaga yung batas at ordinansa kung saan mo pwede ilagay. Hindi pwede kung saan. Sa harap mismo.
pwede papako mo yun. doon sa dashboard, di Oo, ba? oo. Yung para habang nagmamaneho ka, Nakikita mo. ganyan-ganyan, sinisilip-silip mo lang, bawal yun. Correct. Oh. So, ano yun? Yung batas ba specific kung saan mo pwedeng ilagay Pwesto. yung cellphone mo o Oo. yung gadget mo para makita mo yung Waze, di ba? Oo. Ay, suot ko pa yung ano ko, oh. Ayan, Bluetooth. Akala ko enforced na. Kaya Bluetooth. Bluetooth. Mumurahin lang to, oh. Mumurahin ng mura-mura sa yung mga Japanese na mga tinda-tindahan. Bumili na kayo ng Bluetooth kasi yung, di ba minsan, pwede mo i-connect Lalakas dun ang sa... ano niyan, lalakas ang negosyo tungkol yun sa magbebenta ng mga Bluetooth na yan. Parang yung mga negosyo pala sa Quezon City ngayon, para makuha mo yung business permit, kailangan mo ng CCTV, no? Correct. Dapat pala yun ang ninegosyo natin, ano? Ay, mga negosyo naman, dapat hindi ka nalang broadcaster, di ba? Bumili na kayo ng Bluetooth. Yan, Bluetooth. Sa, alam mo, yung online shopping, Oo. may mga mumurs lang, mga tag Ganyan. 200 something. Pwede 70 off na nga. Tinignan ko kanina. Lalakas ang negosyo sa Bluetooth. Ayun. Ang Okay. gamitan lang? Oo, parang ito. Wala na yun. Ang mura-mura nito. Basag na basag yung... Ang sakit sa tenga. May susunod na po. Igan Arnold Clavio, Ali Soto at Joel Reyesabel. Sa ngalan po ni Mike Enriquez. Ako abangan nyo po yan. naman ang inyong lingkod. Wala Kasama kami si Joel, naapihin. Si Joel na napihin natin. Melo Ang laki Deltrado ng po. katawan. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning. Babu. Hindi natin tatantanan ang mga balita at mga komentaryo sa programang Saksi sa Double B.